Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan sa silangang bahagi ng ating bansa ay ang patuloy na epekto ng shear line sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Dahil sa shear line, asahan natin ang mataas sa tsansa ng pag-ulan ngayong araw sa buong Visayas, malaking bahagi ng Southern Luzon, pati itong northeastern portion ng Mindanao. Samantala for Metro Manila and the rest of the country ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan. Patuloy pero yung pag-iral ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan dito sa Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas at localized thunderstorms naman yung posibleng maranasan dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong low pressure area na minomonitor pero patuloy yung ating pag-antabay o yung pag-monitor dito sa cloud clusters sa labas ng ating monitoring domain na kung saan sa mga sunod na araw ay hindi nga natin inaalis yung posibilidad ng mga cloud clusters na ito yung mga kumpul ng kaulapan na posibleng maging low pressure area. So para sa karagdagang detalye para sa posibleng low pressure area or posibleng sama ng panahon by next week, inasahan natin na may isang low pressure area na posibleng mamuo ng ating monitoring domain sa mga susunod na araw at generally westward or west-northwestward yung paggalaw nito papalapit sa ating kapuluan. Na kung saan possible by later in the week ay makaapekto ito sa silangang bahagi o yung mga easternmost portions ng Visayas at sa Mindanao. So base sa ating latest tropical cyclone threat potential forecast, meron itong low to moderate chance na maging bagyo sa mga susunod na araw. So posible pang magbago yung mga senaryo sa ating susunod na araw regarding its formation at yung magiging epekto nito sa ating bansa. So patuloy yung ating pag-monitor sa mga succeeding weather updates na pinapalabas ng Pag-asa. And para sa magiging weather condition for today, dahil sa epekto nga ng shear line, malaking bahagi pa rin ng Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa for today makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Partikular na dito sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Romblon, asahan natin yung mataas sa tsansa ng pag-ulan ngayong araw. Samantala, for Metro Manila and the rest of Luzon, ay generally fair weather ang ating inaasahan ngayong araw. Kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. So nasa kalagitnaan tayo ng malakas na bugso ng ating northeast monsoon o yung hanging amihan. So asahan pa rin natin posible yung mga mabababang temperatura, especially ngayong madaling araw. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil nga sa epekto ng shear line, buong Visayas maapektuhan nitong shear line for today. So mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan ang ating inaasahan. Samantala sa area naman ng Mindanao, dito sa mga lalawigan or ilang areas ng Caraga and Northern Mindanao, particular na sa mga lalawigan ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Camiguin at Misamis Oriental, asahan pa rin natin dyan yung mataas sa tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw. So generally, eastern sections ng Visayas, Mindanao, as well as itong easternmost portions ng Bicol Region for today, maghanda po tayo sa mga banta ng flooding or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay generally fair weather ang posibleng maranasan ngayong araw, pero nandyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms at light rains naman ay yung mga pag-ambon na dulot ng amihan ang mararanasan sa Palawan, kabilang na dyan ang Kalayaan Islands. Para naman sa magiging lagay ng ating karagatan for today, ay sa kasalukuyan wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa northern and eastern seaboards ng ating bansa dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At ito yung ating latest weather advisory na inisyu kaninang alas 5 ng umaga. So ito yung ating 24-hour rainfall forecast. So for today mapapansin natin ilang portions ng Bicol Region at Eastern Visayas makakaranas ng mga bulk ng pag-ulan na dulot ng shear line. So itong easternmost portions ng mga lugar na ito, particular na sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte for today, ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng shear line. Kaya sa ating mga kababayan over these areas,
Maghanda po tayo sa mga banta ng flooding at landslides at patuloy po tayo mag-monitor ng mga localized rainfall warnings or heavy rainfall warnings sa ating mga lugar na ini-issue ng ating mga kasamahan sa Pag-asa Regional Services Divisions. Bukas, araw ng linggo, inasahan natin yung bahagyang pag-akyat ng axis ng ating shoreline na mapapansin natin na mababawasan yung mga pag-ulan dito sa inland areas ng Eastern Visayas, particular na sa may Samar at itong portions ng Leyte at Biliran. Pero magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan bukas sa Eastern and Northern Samar, Albay at Sorsogon. Sa araw naman ng Lunes, inasahan natin yung muling pagbaba ng axis ng ating shoreline. So mababawasan na yung mga pag-ulan sa Bicol Region, pero makakaranas muli tayo ng mga pag-ulan dito sa eastern portions or itong northeastern portion ng Mindanao. So magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng shoreline sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte. Makakaranas muli tayo ng mga pag-ulan sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya sa mga sunod na araw, dahil sa epekto ng shoreline, significant na mga pag-ulan na ating posibleng maranasan sa silang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. So beyond that, sa araw ng Tuesday at Wednesday, magpapatuloy yung epekto ng shoreline dito sa eastern portions ng Mindanao. No? So sa may Caraga, portions ng Northern Mindanao, maski yung areas ng Davao Region, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan na dulot ng shoreline. With regards naman sa possible low pressure area next week na sa ngayon ay wala pa nga tayong minomonitor, ay wala pa tayong inaasang direktang epekto ng nasabing sama ng panahon sa ating bansa, pero posible pa magbago yung weather scenario na ito, kaya patuloy po tayong umantabay sa mga succeeding weather updates as well as yung mga advisories na ini-issue ng Pag-asa.